bahagi ng katawan ng katawan ng iglesia ng Panginoon ay tayo. Lahat ay mahalaga. Malaki, maliit, lahat ay mahalaga. Amen po ba? Na lahat ng ito ay mahalaga at dahil po merong isang espiritu, tayo po ay nagkakaisa. Tayo po ay nagkakaroon ng pagkakaisa, ng lakaran, ang kalooban ng Diyos, ang isang ministeryo na binigay sa atin na ipamalita ang mabuting balita ng kaligtasan. Sabi po sa Ephesians 4:4, there is one body and one spirit. Hindi lang po sinabi ng ating binasa na one body lang. Meron pong one spirit just as we're called to the one hope that belongs to your call. The one Lord, one faith, one baptism, one God, and the Father of all, who is over all and through all and in all. Meron tayong Diyos na sumasalahat at nasa ating lahat. Makikita po natin, napakagandang pag-usapan po ito na in one spirit, meron pong gumagawa at kumikilos sa buhay po natin. Sabi rito sa Romans 8:8, those who are in the flesh cannot please God. You, however, are not in the flesh, but in the Spirit. Wala na tayo sa flesh. Nung tayo po'y nakakilala sa Panginoong Jesucristo, meron na tayong Espiritu ng Diyos na nasa atin. If in fact the Spirit of God dwells in you. Yung Espiritu ng Diyos nasa atin. Kaya sinasabi, Christ in you. Because the Holy Spirit ay nasa atin. Kasi sabi ng Panginoon, ako'y aalis. Pupunta ako sa kanan ng trono ng Ama at bibigyan ko kayo ng makakasama. Ito po yung Espiritu ng Diyos na nasa atin. Anyone does not have the Spirit of Christ that not belong to Him. Kaya tayo belong to Him. Kasi meron tayong Espiritu. Naniniwala ba tayo doon? Na meron tayong Espiritu ng Diyos, kaya tayo kay Kristo. Kaya tayo nagkakaisa. Kaya tayo nagpupunta rito, malayo ang paumbong. Sa Malolos, pumupunta tayo rito, nagkakaisa tayo because we have one Spirit na kumikilos, gumagalaw sa buhay po ng bawat isa sa atin. Amen? Pag binasa niyo po yung pong Ephesians 4:4, nakalagay po doon, unity and maturity. Matagal po ito, 10 taon pinag-usapan, unity and maturity. Bakit hindi nagkakasundo? Kasi hindi pare-parehas ang espiritu. Magulo. Pero kapag ang espiritu natin pare-parehas, hindi na natin kailangan pag-usapan yung unity, maturity. Nangyayari na yon, gumagalaw na yon. Bakit? Kasi meron tayong espiritu. Mahirap po yung iba-iba espiritu. Magugulo. Pataasan, pababaan, pagalingan. Kasi iba-iba ang espiritu. Pero dito sa gospel bearer, isa lang po ang magaling. Si Jesus Christ lang ang magaling. Ang banal na espiritu lang ang magaling na gumagawa at kumikilos sa buhay po ng bawat isa sa amin. Amen po ba? Kaya nga, ang pinag-uusapan lagi natin, yung natapos na gawa ng Panginoong Jesucristo at yung ginawa niya sa buhay po natin. Verse 10, but if Christ in you, although the body is dead because of sin, the spirit is life because righteousness. Because of righteousness. If the spirit of Him who raised Jesus from the dead dwells in you, He who raised Christ Jesus from the dead will also give life to your mortal body through His Spirit who dwells in you. Hindi ho tayo magkakasundo-sundo kapag tayo po'y patay sa Espiritu. Kaya ang ginawa ng Diyos, patay tayo sa Espiritu, binuhay muna niya yung ating Espiritu. Kaya tayo nagkakaisa. Kaya tayo nagkakasundo-sundo. Kaya iisa'y nararamdaman natin. Kapag sinasabi na, how beautiful His name. Sama-sama tayo nagtataas. Kasi nga, ang tinitingnan natin, yung katotohanan na maganda talaga yung pangalan ng Panginoong Jesucristo. Walang ibang pangalan na binigay ng Diyos sa sukat ikaligtas ng tao, kundi ang tanging pangalan lamang ni Jesus Christ. Sa gospel bearer, si Jesus Christ lang ang itinataas. Siya lamang ang dinadakila at nilaluwalhati. Sabi ng Ephesians 2:1, and you were dead in the trespasses and sin. Patay tayo dati sa kasalanan. Ang sino mang tao patay sa kasalanan, patay doon sa kanyang pagsuway at paglabag. Pero, sabi dito, pero,
Ano sabi doon? Ephesians 2:4, but God being riches in mercy because of the great love which He loved us, even when we're dead in trespasses, made us alive together with Christ. Together with Christ. Binuhay tayong kasama ni Kristo. Amen po ba? Yung tayo'y patay, binuhay niya tayo nakasama ni Kristo. By grace, you have been saved. Sa biyaya, tayo'y naligtas, hindi sa pamagitan ng mabubuting gawa. Kaya dito sa gospel bearer, walang nagmamalaki sa gawa. Ang pinagmamalaki natin si Kristo lang ang kanyang natapos na gawa. Kasi wala naman tayong dapat ipagmalaki kasi lahat tayo kapos sa pamantayan ng Diyos. Pero dahil sa grace ni God, inabot niya tayo. Tayo pantay-pantay. May pastor, merong cell leader, merong leader. Okay lang po yun, may member. Pero sa tingin ng Panginoon, tayo po'y pantay-pantay sa paningin ng Panginoon. And raised up with Him and seated us with Him in the heavenly places. Pinaupo na tayo doon. Sino kukuha ng upuan natin doon? Marami nagsasabi, pinaupo na tayo doon. Marami nagsasabi, mawawala yung upuan doon. Ano yung sinihan? Ang Panginoon ang naglagay sa atin doon, hindi tayo. Hindi tao, hindi batas, hindi kautusan, kundi ang biyaya ng Diyos, nilagay niya tayo doon. Pinaupo niya tayo, hindi paupuin pa lang. Pinaupunan niya tayong kasama ni Kristo sa kanyang kaharian. Glory to God. Amen? Ano pa sabi? 1 Corinthians 2:10. Sabi dito, the things God has revealed to us through the Spirit, for the Spirit searches everything, even the depths of God. Maging ang pinakamalalim na panukala ng Diyos, siya ang nagpaunawa sa atin. Kasi ang Espiritu, sabi doon, for who knows a person through except the spirit of the person, which in him. So also no one comprehend the thoughts of God except the Spirit of God. Kaya tayo nakakaawit, kaya tayo nakakapagpupuri, kaya natin naiintindihan na merong iisang Diyos na makapangyarihan, na merong anak ang Diyos na nagligtas sa atin, na merong Holy Spirit na nasa atin because the Spirit teach us. Ang Espiritu ang nagtuturo sa atin, nagpapaunawa sa atin. Kaya napakabuti po ng Diyos. Hindi tayo iniwanan nag-isa. Binigyan niya tayo ng kasama at yan po ang nais parating sa atin ng Panginoon. Hindi lang po one body, tayo po ay merong one Spirit na gumagawa at kumikilos sa buhay po natin. Now we have received not the spirit of the world, but the Spirit who is from God, that we might understand the things freely given us by God. Yun po ang nagsasabi. Kaya natin dinideklara, we are blessed and highly favored. We are charito because the Spirit na kumikilos sa buhay po natin, na naniwala tayo, we are saved by grace. Amen po ba? Pag sinabing by grace, gift ng God sa iyo. Hindi ho kayo, pag binayaran po ang isang bagay, hindi po yun regalo. Kaya hindi na natin binabayaran ang kaligtasang binigay sa atin. Kaya ho tayo gumagawa ng mabuti sapagkat ligtas na tayo. At ang kakayanang makagawa ng mabuti ay galing pa rin sa pagitan ng banal na Espiritu. Kaya glory to God. Glory to God. Glory to Him. Amen. Hindi ho tayo nagmamalaki. Kasi wala tayong dapat ipagmalaki kundi si Kristo lang ang ating dapat ipagmalaki. Dahil po sa isang espiritu na gumagalaw sa atin, dinideklara natin, sinasabi natin ang anuman ang sinasabi ng Panginoon. Amen po ba? Kasi ibinigyan niya tayo ng spiritual blessing. At ang spiritual blessing ay marami pong klase. No? Sabi ng Ephesians 1:3 hanggang 6, Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us. May bless pa lang po ba o bless na tayo? Bless us in Christ with every spiritual blessing in the heavenly places, even as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before Him. In love,
He predestined us for adoption. Tayo po'y merong adoption, ginawa niya tayong mga anak ng Diyos. Ang sino mang nanalig sa Kanya, sumampalatay, binigyan ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Sabi sa John 1:12. Iyon po'y katotohanan. Kaya tayo nakakapagdeklara, sama-sama nating sinasabi sa pagkatiisa ang Espiritu natin. Hindi tayo nagtatalo-talo, hindi. Sasabihin ng isa, hindi tayo. Amen lang po tayo ng amen. Bakit? Kasi iisa ang Espiritong nasa atin. Hindi natin to tinatatwa. Kasi meron tayong isang Espiritu. Kasi kung iba-iba Espiritu natin, magkakagulo tayo. According to the purpose of His will, to the praise of His glorious grace, with which He has blessed us in the beloved. Ano po, be-bless pa lang po ba o bless na? Charito po ba o chacharito pa lang? Charito na tayo. Kaya we declare charito. We are blessed and highly favored. Araw-araw. Hindi po yun si Charito Solis. Yung charito, hindi ho samahan. Charito is faith, declaration of faith na sinabi ng Panginoon. Pag tinanggihan mo yung sinasabi ng Panginoon, tinanggihan mo na rin si Kristo. Kaya ho tayo nag-aaral. Kaya meron tayong COG sa Biyernes. Sa Biyernes na po yon. Sino nakamiss ng COG? Kaya tayo nagpupunta sa ibang lugar, sa polo, para ibalita ang mabuting balita ng kaligtasan. Sa Wednesday. Parang nag-a-announce lang, no? Ibig sabihin, lahat po ng ito, dinideklara natin, we are blessed and highly favored. We are blessed, ni Jesus Christ, tayo pinagpala ng spiritual blessing dahil kay Jesus, that Christ is in you. You are blessed because Christ is in you. Amen po ba? Pag sinabi mong hindi ka blessed, parang wala si Kristo sa buhay mo. Hindi ko pa nararanasan ganun pa rin, marami pa rin akong utang. Oo, may utang ka. Bakit? Hindi ba, buhay ka pa naman Hindi mo maayos yun, hindi mo mababago yun, yung pangit na sitwasyon mo, hindi ba kayang ayusin ng Diyos? Pangit na nga yung buhay mo, pangit pa rin sinasabi mo sa sarili mo. Pangit na nga yung nangyayari sa'yo, hindi mo pa pinangahawakan, Lord, ikaw ay nagpala sa akin. Lord, ikaw ang aking provider. Lord, ikaw ang aking healer. Amen po. Kasi mahalaga po, yung faith mo sa salita ng Diyos, may espiritu tayo na iisa yung ating ginagalaw. Bakit ko po sinasabi ito? Kasi kailangan magkaroon tayo ng isang deklarasyon. Pag sinabi natin, we are charito, amen. Yung iba, hindi. Pagkaiba-iba ho tayo, hindi ho tayo magkakasundo-sundo. Kung ano po yung sinasabi natin, yun po yung ginagawa ng Diyos. Pray. Sabi doon, buhay at kamatayan nasa dila. Speak life. Kaya ho tayo merong isang Lord because of the one Spirit. Kasi kung wala kang Espiritu ng Diyos, hindi mo matatawag si Kristo na Lord mo. Kaya ang ginawa niya, binuhay niya yung Espiritu natin. Binigyan niya tayo ng Espiritu, kaya masabi natin, Jesus is my Lord, my Master and Savior. Sabi po sa number one Lord. Meron tayong one Lord. Sinaniniwala meron isa tayong isang Panginoon. Philippians 2:9, therefore God has highly exalted Him and bestowed on Him the name that is above every name, so that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Sino ang Lord natin? Si Jesus Christ. Walang ibang Lord. Si Jesus Christ lang. Meron tayong isang tagapamagitan, si Jesus Christ lang. Walang ibang tagapamagitan. Walang malakas kay Jesus Christ, kundi ang kanyang mga anak. Kaya yung iba, doon pumupunta sa malakas, malakas ito kay Jesus Christ. No. Jesus is not the respecter of person. Kaya ka malakas kay Jesus kasi sumasampalataya ka sa Panginoong Hesukristo. Lord mo siya. Kaya hindi ka na pwedeng huwag ka na pumunta sa iba-iba. Dumirekta ka.
Di po ba mas maganda direkta kaysa sa may padrino? Hindi mo alam yung padrino mo, hindi pala makakapunta sa langit. Nadamay ka pa. Meron tayong isang Lord. Sabi ng Romans 10:9, because if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Kailangan maniwala ka sa sarili mo, sa puso mo, that Jesus is your Lord. Kasi kapag wala kang Lord, Diyos ko Lord, mapapariwara tayo kung wala kang Panginoon. Kasi ang Panginoong Hesukristo lamang ang magliligtas sa atin at nagligtas sa atin. Amen? Kaya nga, ito po yung sinasabi sa atin, if we confess, kaya natin sinasabi, Lord, you are my Savior, you are my Lord. Bakit mo sinasabi? Kasi yun ang laman ng puso mo. Kung ano ang laman ng puso mo, siyang bukang bibig. Kasi sa Gospel Bearer Ministry, isa lang po ang Lord. Sino? Si Jesus, ang Lord natin. With the heart, one believes and justified, and with the mouth, one confess and is saved. Pag pinahayag natin na si Kristo'y namatay at nabuhay na magmuli, tinanggap natin siya sa buhay natin bilang Panginoon sa sariling tagapagligtas, tayo po'y may buhay na walang hanggan. Tayo po'y ligtas na. Amen? Sino nagligtas sa atin? Si Jesus. Hindi yung ibang tao. Kaya yung ibang tao, huwag mong tindihin. Nasasabihin sa'yo, hindi ka ligtas. Sino ka? Sinabi ng Lord ko, ligtas ako. Hindi pagdating sa langit, hahanapan ka. Ano ba yung natapos mo? Ikaw ba yung nakatapos ng hermeneutics o ng Bible school? Kaya tayo nag-aaral dito, kailangan natin para sa bawat isa. Pero sa langit, ang tatanungin lang sa'yo, sino ang Panginoon mo? Sino ang tagapagligtas mo? Si Kristo. Hindi ba may kwento yung nakapako sa krus? Anong ginagawa mo rito? Hindi ko nga alam eh. Naniwala lang ako sinabi doon sa nasa gitna ng krus na ako'y kasama niya sa kanyang kaharian. At siya po'y napunta sa kaharian. Wala siyang may sagot, kundi ang sabi niya, ako'y naniwala doon sa nasa gitna ng krus na sabi niya, ngayon din isasama kita sa aking paraiso. Naniwala ako. At yun lang ang kailangan para mapunta sa langit. Pananampalataya kay Hesukristo lamang bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Amen po ba? Sabi dito sa verse 11, sabi doon, but the scripture says, everyone believe in Him will not be put to shame. For there is no distinction between Jew and Greek. Yung kaligtasan, kahit Hudyo ka, kahit Greek ka, iisa lang po ang Panginoon. Same Lord in Lord is Lord of all, bestowing His riches on all who call on Him. For everyone who calls on the name of the Lord shall be, save po ba? Masasave pa lang. Sabi doon, ang sino man tumatawag sa pangalan ni Jesus ay maliligtas. Kaya tayo ligtas na. Sino ba sa inyo tumawag? Amen. Tumawag tayo kay Jesus Christ. Kaya tayo ligtas na. Amen. Pag sinabi ng sino man, saan ka pupunta pag ikay namatay? Sa langit. Bakit? Ligtas na ako eh. Sinabi ng Kristo ko, sinabi ng Panginoon ko. Hindi tayo naligtas dahil kasapi tayo ng Gospel Bearer Ministry. Tandaan po natin, hindi makapagliligtas ang relihiyon. Hindi makapagliligtas ang organisasyon. Ang nagligtas sa atin ay si Jesus Christ, kaya tayo napaloob sa isang iglesia. Kaya tayo napaloob sa body of Christ because tayo po iniligtas na ng Panginoong Hesukristo. Amen po ba? Acts 2:3, let all the house of Israel therefore know for certain and God has made Him both Lord and Christ. Ginawa ng Diyos na siya ay Lord, ginawa ng Diyos Ama na siya ay Christ. Siya ay Panginoon at siya ay tagapagligtas. This Jesus who crucify, sabi po ni Apostol Pedro. Yung pinako niyo sa krus, siya yung tagapagligtas, siya yung Panginoon. Kaya nga tayo naniwala doon sa ginawa at tapos nagawa ng Panginoon. Meron tayong one Lord. Alam niyo po ba yung Lord natin makapangyarihan sa lahat? Sabi sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things were made through Him, and without Him was not anything
made that was made. Kung wala si Jesus Christ, siya po yung salita, nagkatawang tao ang salita at nanirahan sa piling ng mga apostol. At nakita ng mga apostol ang kanyang kapangyarihan, kadakilang puspos ng pag-ibig at katapatan. Si Kristo po ang naging paraan para ang lahat ng bagay ay malikha. Kasi siya yung salita. Yung sinasabi ng Diyos Ama, siya yon. Sabi ng Panginoon, magkaroon ng liwanag. Magkaroon ng liwanag. Yung pong word ng God ay si Jesus Christ. At siya'y Diyos. Kaya yung sinasabi nila na si Jesus Christ ay tao lang, siya po'y 100% man, but 100% God. Hindi ho lang niya ginamit ang kanyang pagiging Diyos. Hindi niya hinubad. Hindi ho yung t-shirt ay hinuhubad. Hindi lang niya ginamit. Kasi kailangan niyang mamatay. At kung hindi siya Diyos, hindi siya mabubuhay. Kaya yun po ang nangyari. Kaya po ang Panginoon Jesucristo ay ating Panginoon. Siya po'y nanirahan. And the Word became blessed and dwelt among us and have seen His glory. Glory as of the only Son from the Father, full of grace and truth. Punong-puno siya ng biyaya at katotohanan. Wala hong kasinungalingan kay Jesus Christ. Ang yun ang pinakamaganda, maraming Panginoon na sinungaling. Pero si Jesus Christ lang ang hindi sinungaling. Sa mundong ito, maraming tinatawag na Panginoon. Pero sila po'y sinungaling. Kaya maraming nabubudol. Maraming nabubudol. At maraming makakalimutin. Nakakalimutan ng lahat. Pero si Jesus Christ, hindi ka nakakalimutan. John 1:17, for the law was given through Moses. Grace and truth came through Jesus Christ. Nagmula kay Jesus. Yung kay Moises, ibinigay lang. Pero yung grace and truth came to Jesus kasi siya yung truth and grace. Amen po ba? Hindi po yung truth ay kautusan. Ang truth ay katotohanan. Kapag nalaman natin ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Nalaman natin na merong Jesus na Panginoon na tagapagligtas ng ating buhay. Amen po ba? Meron tayong isang Lord. Naniniwala ba tayo doon? Bakit tayo nagkakaisa? Kasi meron tayong isang Espiritu. Kasi hindi mo matatawag na Lord si Jesus Christ kung wala kang Espiritu ng Diyos. Tandaan po natin. Kaya tayo may isang Panginoon, nagkakaisa tayo, meron tayong isang Espiritu. Kapag may nagsabi rito na hindi ho Diyos si Kristo, hindi ho siya ka-Espiritu natin. Hindi tayo kaparehas niya. Kasi ayaw niyang tanggapin si Kristo bilang Diyos. Kaya yung ibang samahan, hindi natin makakasundo kasi wala silang Espiritu ng Diyos. Espiritu ng karunungan lang ang meron sila. Espiritu ng tao. Okay. Pangalawa, we have one faith. Meron tayong isang pananampalataya. No? Meron tayong isang pananampalataya. Sino ang pinapanampalatayaran natin? Si Jesus Christ. Sabi sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only Son, whoever believes in Him should not perish, but have eternal life. Sino sa inyo may eternal life? Ba't yung iba hindi makasagot? Hindi naman ngayon eh. Hindi ka naman ngayon pupunta sa langit. Pero kahit nandito ka na, nasa langit na, may upuan ka na nga doon eh. May pangalan na yung upuan mo doon. Pinaupo niya tayong kasama sa kanyang kalangitan, sa kanyang kaharian. Sino babawi nun? Wala. Para sa iyo eh. Whoever believes in Him should not be perished but have eternal life. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but in order that the world might be saved through Him. Hindi pinadala si Jesus Christ dito para husgahan tayo. Naparito si Jesus Christ para tayo ay iligtas. Ang kailangan lang maniwala. Sabi mo siyang katabi, naniniwala ka ba? Sabi doon, whoever believe in Him is not condemned. Kung sino naniwala, hindi siya mapaparusahan. Wala na siyang parusa.
Hindi, sinabi doon, hindi sa ngayon lang yan. Hindi ganun. Sinabi doon, whoever believes in Him, should, sabi doon, is not condemned. But, whoever does not believe is condemned already. Condemned na, past na, may already pa. Di ba, tingnan natin, condemned already. Kasi talaga ang tao, mapaparusahan. Ang tao, mapapahamak dahil ang tao ay nagkasala. Dahil pinanganak tayong makasalanan. Kaya nagkakasala ang tao, pinanganak ng makasalanan, hindi dahil kakagawa siya ng kasalanan. Bata pa lamang, siya po'y makasalanan na dahil sa ginawa ni Adan, ng unang Adan. Pero salamat, mayroong pangalawang Adan na siyang nag-alis ng ating mga kasalanan. Kaya sabi doon, whoever believes, sabi doon, ang sino mang sumampalataya ay hindi na mapaparusahan. Salamat sa Diyos, hindi na tayo mapaparusahan. Amen? Kaya sabi ng John 6:47, truly, truly, I say to you, whoever believes has eternal life. May buhay na walang hanggan tayo. Di ba, maraming mga kasaysayan patungkol sa langit. Yung langit natin, sigurado. Kasi tunay tayong Kristiyano. Hindi naman tayo Kristyanuhan. Kasi ang Kristyanuhan, langit-langitan lang ang pupunta nun. Pero tayong tunay na kay Kristo, siguradong may langit na tayong pupuntahan. John 14:6, sabi doon, Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father. Walang makapupunta sa langit kung hindi sa pamagitan ni Jesucristo except through me. Walang ibang daan. Walang ibang paraan. Walang ibang magliligtas sa atin, kundi si Kristo lang. Kaya sabi doon, I am the way, the truth, and the life. No one. Hindi siya isang paraan, hindi siya isang daan, hindi siya isang katotohanan. Hindi siya isa sa ganon. Siya lang. Siya lang ang katotohanan, siya lang ang paraan, siya lang ang daan patungo sa langit, patungo sa Ama. Kaya sigurado na po tayo. Kung ayaw nilang maging sigurado, basta tayo sigurado. Bakit? Sasabi sa Acts 4:12, and there is salvation is no one else. From there is no other name under the heaven given among men by which we must be saved. Walang anumang pangalan na ibinigay na sukat ikaligtas ng tao, kundi ang tanging pangalan lamang ni Jesucristo. What a beautiful name He is. Yung Jesus Christ, Savior, Lord ng buhay po natin. Amen? Kaya wala hong ibang Diyos, kundi, walang ibang Panginoon, walang ibang Diyos, kundi ang Panginoong Jesucristo na sukat natin ikaligtas. Kaya nga, naniniwala tayo na we are blessed and highly favored. Because binibless niya tayo in every spiritual blessing in the heavenly place. Alam niyo po ba blessing yung mapunta ka sa langit? Yung ngayon pa lang buhay ka pa, sasabihin sa'yo, ikaw, punta ka na doon. Kumbaga, meron ka ng lugar doon, easy ka lang dyan. Meron kang kapayapaan, kahit matulog ka. No, nagalit ako sa asawa ko, matutulog ka, sabi, wag lubugan ng araw, kaya lang, nilubugan na ng araw yung galit ko. Baka hindi na ako mapunta sa langit. Now, we are blessed and highly favored because of Christ. Sabi pa rito sa ating binasa, blessed be the God of the Father of Lord Jesus Christ who blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavenly places, even as He chose us in Him before the foundation of the world. Pinili na tayo. Bago pa nilikha ang sanlibutan, pinili na tayo ng Panginoon that we should be holy and blameless before Him. In love, He predestined us for adoption through Jesus Christ according to the purpose of His will, to the praise of His glorious grace, with which He has blessed us in the Beloved. We are charito. We are blessed and highly favored. Yun po ang ibig sabihin noon. In Him, we have redemption through His blood, the forgiveness of our trespasses according to the riches of His grace, which He lavished us, upon us. Ano po may lavish?
Sobra-sobra. Kaya nga sa Tagalog, lavish-lavish. Sobra-sobra. Yung ginawa ng Diyos sa atin. Kaya extreme talaga ang grace. Kasi kung hindi po hyper yung grace, hindi ho tayo makakapaniwala. Hindi tayo maliligtas. Kasi before the foundation of the earth, pinili niya tayo. At ang sabi niya, namatay si Kristo para sa atin kahit nung tayo'y makasalanan pa. Iaalay mo ba sarili mo sa isang makasalanan? Kaya nga, lavish ang pag-ibig ng Diyos sa buhay po natin. Amen po ba? Tingnan ko kasi doon sabi doon extreme, yung baga sobra-sobra na binigay po sa atin ng Panginoon. All wisdom, insight, making known to us the mystery of His will, according to His purpose which He set forth in Christ. Tingnan po natin, yung mga mystery. Sabi nga kanina, yung mga bagay na yung pinaunawa sa atin ng Espiritu, maging ang pinakamalalim na panukala ng Diyos. Hindi natin maunawaan yun kung wala ang Espiritong nananahan sa atin. Kaya we are one in spirit. Hindi tayo nagkakaroon ng kaguluhan. Nagkakasundo-sundo tayo. Bakit? Dahil isang Espiritu ang gumagawa at gumagalaw sa buhay po natin. Romans 5:8, but God showed His love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. Christ died for us. Namatay po si Kristo para sa atin. Since therefore we have now been justified by His blood. Tayo po'y napatawad. No? Tayo po'y napatawad. Pinatawad po tayo, binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan ng Panginoon. Shall we be saved by Him to the wrath of God? From the wrath of God. Wala na po tayo doon sa wrath ng God. Na-save na po tayo sa puot ng Diyos. Amen? Kaya, sino po ang aalis pa? Sino po ang lalayo pa sa Panginoon? Sa verse 10, for it while we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son. Naniniwala po ba tayo dito? Much more now that we are reconciled shall be saved by His life. Tayo po iniligtas sa magitan ng Kanyang buhay. Kaya nga wala na tayo sa ilalim ng sumpa. Tayo po'y napatawad na ng Panginoon. Kasi nga, meron tayong isang paniniwala. Kailangan paniwalaan mo yon. Kaya ako sinasabi to para maraman natin, ito ba yung paniniwala mo? Na tayo naligtas. Meron nagligtas sa atin. Meron nagpatawad sa atin. At ang kaligtasang binigay po sa atin ay merong security. Pagka nawawala kaligtasan, kailan kaya nawala? At kailan ba dumating? Ang tanong, kailan mo ba natanggap ang kaligtasan at sinasabi mong nawala yung kaligtasan mo? At kung nawala, kailan babalik? Hindi naman parang kalapati yung kaligtasan, papalakpakan mo lang, babalik. Hindi naman ikaw ang nagbigay nito. Ang nabigay nito, si Jesus Christ. Ibinigay sa ating libreng walang bayad at tinanggap po natin. Ano pa sabi sa Hebrew 10:12? But when Christ had offered for all times a single sacrifice for sin. Hindi ho paulit-ulit, single sacrifice lang ang ginawa niya. Minsan lang yon. Hindi na ulitin yon. Kasi yun ay sapat na. He sat down at the right hand of God. Verse 14, for by single offering, He had perfected for all times. He has perfected for all times those who are being sanctified. Sino yun? Sino yun? Naniniwala ba tayo dito? Paniwalaan mo na ikaw yon. Pag pinaniwalaan mo na ikaw yon, ikaw ay perfected. Ikaw ay sanctified. Pinapaging banal ka na magpakailanman. Pag hindi mo pinaniwalaan ito, hindi mo pinaniwalaan na nagsabi. Kasi ito yung katotohanan. Kaya meron tayong iisang pananampalataya. Pangatlo, one baptism.
One baptism. Ano po ba yung baptism? Baptism, yan po ay hindi lang po inilubog sa tubig. Ito po ay isang paraan ng ating pagpapahayag sa natapos na gawa ng Panginoong Jesucristo. Tayo po ay nagbe-breaking of bread. Inaalala natin ang natapos na gawa ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Pero sa ating sarili, paano natin ito inaalala? Sa pamagitan po ng baptism. Kaya ho tayo nagkakandak ng baptism, water baptism. Pero hindi lang po yon, may mas malalim pong kahulugan ito. Sabi na Romans 6:1, what shall we say then? Are we to continue in sin that grace may abound? By no means. How can we who died to sin still live in it? Sabi doon. Paano mangyayari yon? Patay ka na sa kasalanan. Paano mangyayaring ikaw ay nabubuhay pa sa kasalanan samantalang sinabi ng Biblia, by grace tayo po'y patay na sa kasalanan. Hindi ho dahil masagana ang biyaya ng Diyos magpapatuloy tayo sa kasalanan. Hindi. Yun po yung larawan na tayo po'y nilibing na. Ang bautismo ay nilibing na ang ating lumang pagkatao. Ang lahat na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang, wala na yung dating pagkatao. Patay na yun eh. Meron pa ba kayo nakita ng patay na buhay? Patay na gumagalaw, patay na nagsasalita. No? Pagpatay, wala nang kapangyarihan ito sa atin. Sabi po sa verse 2, by no means, how can who died to sin still live in it? Do you not know that all of us who have been baptized into Christ Jesus were baptized into His death? We were buried, therefore, with Him by baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, who too might walk in the newness of life. Tayo po ay lalakad sa panibagong buhay. Kasi nung namatay si Kristo, kasama niya tayong nailibing. Kaya yung bautismo, lubog. Hindi huwisik. Ano? Nilulubog. Kasi wala hong nilibing na litaw ang kamay. Litaw ang paa. Nakalubog po yun. Ibig sabihin doon, yung ating lumang pagkatao inilibing kasama ni Kristo. At nang pagbangon niya tayo, meron tayong bagong pagkatao. Sabi doon, walk in a newness of life. Amen po ba? Sabi doon, for if we have been united with Him in a death like His, we shall certainly be united with Him in a resurrection like His. Kung naniniwala tayo na tayo po'y nailibing kasama ng Kanyang kamatayan, ganun din po sa ating pagbangon, sa Kanyang pagkabuhay na magmuli, tayo po'y kasama niya na binigyan niya tayo ng bagong buhay. Verse 6, we know that our old self was crucified with Him in order that the body of sin might be brought to nothing, so that we would no longer be slave to sin. Hindi na tayo alipin. Yung alipin, sunod lang ng sunod. Tama? Pag alipin ka ng pag may boss ka, sino sa inyo mga may boss? Dalawa lang may boss. Sa tahanan, sino boss? Di ba pag meron kang boss, sunod ka lang ng sunod sa boss mo? Yes, darling. Ibig sabihin, kapag ikaw ay slave, sunod ka lang ng sunod. Pero sabi doon, hindi na tayo slave, no longer be slave to sin. For one who died has been set free from sin. Now, if we have died with Christ, we believe that we will also live with Him. Kasi namatay na tayo, kasama ni Kristo, tayo po'y naniniwalang tayo po'y binuhay na kasama ng Panginoong Jesucristo. We know that Christ being raised from the dead will never die again. Hello? Mamamatay pa ba si Jesus Christ? Pero kasama tayo, di ba? Ibig sabihin tayo, hindi rin ito mamamatay. Tayo po'y kasama niyang binuhay at buhay tayo magpakailanman. Death is no longer has dominion over him. Kasama nga tayo eh.
kung kasama tayo kay Jesus Christ sa kanyang pagkabuhay, no longer din po. Yung tayo po ay, yung dominion ay wala na tayo doon sa death na sinasabi rito. For the death he died to sin, once for all, but the life he lives to God. So you also must consider yourself dead to sin and alive to God in Christ Jesus. Kasi pinaniniwalaan mo, patay ka na sa kasalanan. Lagi mong paniwalain, bumabalik pa eh. Okay, bumabalik, pero paniwalaan mong patay na yon. At yon, tutulungan ka ng Diyos na maalis yon. Tama ba? Kasi hindi natin kaya eh. Hindi natin kaya. Pero ang Diyos, makakaya niya ang lahat. Kaya niya tayo sinasabing, paniwalaan natin, may bago niya tayong pagkatao, may bagong buhay sa atin, patay na ang kasalanan. Isipin natin, paniwalaan lang natin, patay na tayo sa kasalanan at tayo buhay kay Kristo. Ang nais ng Diyos, ang larawan ni Kristo makita sa atin. Di ba? Ito po yung nilaan sa atin ng Diyos, na makita ang larawan ng Panginoong Hesus sa buhay natin. Panghuli, we have one God. One God. Naniniwala tayo mayroong one God? Sa Ephesians 4:6, sinabi natin, one God and the Father of all, who is over all and through all and in all. Yung one God na sinasabi nasa iyo. Di ba sabi kanina sa awit? Di ba tayo magpapasalamat? Meron makapangyarihang Diyos, banal na Diyos. Tayo po ay tinirhan ng kanyang presensya. Tayo ang templo ng Espiritu Santo. Tayo ang templo ng Espiritu Santo. Nananahan sa atin ng Diyos magpakailanman. Lagi mo lang isipin yun eh. No? Lagi mo lang isipin yun, lahat ng bagay magiging maayos. Kasi naniniwala kang merong Diyos na nasa iyo at hindi kanya iniiwanan magpakailanman. Ephesians 4:6, sabi nga kanina, one God and the Father of all, who is over all and through all and in all. 1 Corinthians 8:6, yet for us there is one God, the Father from whom are all things and for whom we exist. And one Lord Jesus Christ, through whom all things and through whom we exist. Tingnan po natin bakit magkaparehas. Kasi isa lang sila. Amen po ba? Isa lang. Yung lahat ng bagay nangyari, nag-exist because merong one God. Merong one God na merong tatlong persona. E di tatlo eka ang Diyos. No? Alam niyo po, yung matematika ng tao, hindi katulad ng matematika ng Diyos. Hindi porke sinabing tatlong persona, may tatlong Diyos. Iisa lang sila. At iisa yung isang layunin nila. Ang layunin ng Diyos ay iligtas ang sangkatauhan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Hebrew 1:1, long ago, at many times and in many ways, God spoke to our father by the prophets. But in this last day, He has spoken to us by His Son. Kaya sinabi ng Panginoong Diyos, nung binautismohan si Jesus Christ, ang sabi niya, ito ang aking anak na lubos kong pinalulugdan. Siya ang inyong pakinggan. Siya ang inyong pakinggan. Tapos nung nagpakita sa transfiguration, nagpakita si Moises, si Elijah, at si Jesus Christ. Nabuksan ang langit. Kasi gusto na ipagpatayo ng 3 templo. Wala na nga yung kautusan eh. Wala na nga yung prophets, mga kautusan. Kundi si Jesus Christ lang. Sabi ng Diyos Ama, ito ang aking anak na lubos kong kinalulugdan. Siya ang inyong pakinggan. Kaya meron tayong Diyos, isang Diyos, na lahat ng glory ibinigay sa anak. Kasi kapag naibigay ang glory sa anak, nabibigay din ang glory sa Ama. Kasi isa lang sila. Ang ginagawa ng anak ay yung sinasabi ng Ama. Yung ginagawa ng Holy Spirit ay yung sinasabi ni Jesus Christ. Magkakakontra ba sila? Hindi. Iisa lang po sila. Sabi po sa verse 3, He is the radiance of the glory of God. Sino yun? He. Si Jesus Christ. And the exact imprint of His nature.
And He upholds the universe by the word of His power. After making purification for sin, He sat down at the right hand of the majesty on high, having become as much superior to the angel, and the name He has inherited is more excellent than theirs. Naupo siya doon sa kanan ng Ama. No? At siya po ay namamagitan para sa atin. Ano? Kaya nga sabi kanina sa ating binasa, in the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was God. Walang bagay na nalikha kung hindi sa pamagitan niya. Walang bagay na malilikha kung hindi naisabi na salita ang Panginoong Hesukristo. Kaya wag na tayong magtalo-talo kung saan nagmula yung manok at itlog. Ano ba nauna? Ano ba nauna? Itlog o manok? Lahat ng bagay nagmula sa wala. Dahil lahat ginawa ng Diyos. Okay? Niniwala tayo doon? Colossians 1:15. He is the image of the invisible God. Sino yun? Si Jesus Christ, the image of invisible God. Kasi walang nakakita sa Diyos, wala ni isa. Pero, dahil kay Jesus Christ, siya po yung image of the invisible God, the firstborn of all creation. For by Him, all things were created, in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers of authorities, all things were created through Him and for Him. Para sa kanya, ginawa niya, sa pamagitan niya at para sa Kanya. Sino ba? Kayo po ba'y ginawa ng Diyos? Sino sa inyo naniniwalang ginawa siya ng Diyos? Sino gumawa sa iyo? Ay para kanino ka? Di ba doon? We're created through Him and for Him. And He is before all things, and in Him all things hold together. Kaya nagkakaugnay-ugnay, nagkakasundo-sundo. Kaya kapag tuminganaw ka doon sa langit, yung mga planeta hindi nagbabangga-banggaan. Hindi nalalaglag ang bituin. Bakit? Kasi all things, sabi doon kanina, all things, all things in Him are all things hold together. Lahat nagkakaayos. Lahat nagkakaayos-ayos. Dahil sa Panginoon Diyos. Naniniwala ba tayo doon? Sabi ng Ephesians 3:20, now to Him, He is able far more abundantly, that all that we ask or think according to the power of works in Him, within us. To Him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations forever and ever. Sabi sa Diyos na makagagawa, higit sa iyong iniisip. Yung kaisipan natin, malayong-malayo sa kaisipan. Pero sabi ng Diyos, lahat kayang gawin ng Diyos. Higit sa iyong iniisip, higit sa iyong hinihiling. Humihiling ka ng isang bagay, alam nyo, higit pa yung gusto ibibigay sa iyo ng Diyos. Kasi kaya niyang gawin ang lahat ng bagay. Humihiling ka ng ganito, kaya ibigay yan ng Diyos. Eh siya naman ang magdi-decide eh. Kailangan lang maniwala ka. Sa iyong paghingi, maniwala ka. Sa iyong mga iniisip, maniwala ka. Aayusin ng Diyos ang buhay natin. Kasi nga, magulo na nga, iisipin mo pang magulong-magulo. Di lalong gugulo. Hindi magulo na ang buhay mo, mag-isip ka na ng mabuting bagay na pinangako ng Panginoon sapagkat lahat ng pangako ng Diyos ay yes and amen. Amen po ba? Eh, kaya lang kasi wala kang mapanghawakang pangako, hindi mo binabasa yung pangako ng Diyos. Pag-aralan mo. Yung pag-aaral ng Bible, hindi ho para maligtas, para tayo makinabang. Kasi kapag nalalaman natin ang salita ng Diyos, yan po yung ginagamit natin. Lord, salamat sa mga pangako mo. Ito po'y totoo. Kaya nga sabi nung renewing of your mind. Para mabago yung kaisipan natin, yung kaisipan natin puro makamundo, kasi nga ang kaisipan ng mundo makasarili. Pero kapag nakita natin ang kaisipan ng Diyos, sa magitan ng kanyang mga salita, binago niya tayo, maunawa natin ang kalooban ng Diyos. Ano po ang big idea? The big idea, we are one in spirit. Amen?
Meron tayong isang espiritu, kaya masasabi nating meron tayong isang Diyos, isang Panginoon. Sino Panginoon natin? Si Jesus. Meron tayong isang pananampalataya na tayo'y naligtas sa pamagitan ng biyaya, na tayo po'y ligtas na. Wala hong makakaagaw sa atin, walang sino ang pwedeng umagaw sa atin sa kamay ng Panginoon. Ang kaligtasan ay merong secured ang ating kaligtasan. Kapag nawawala ang kaligtasan, baka hindi kayo kay Kristo. Parang sinasabi mong kulang ang ginawa ni Kristo. Parang sinasabi mong hindi ka kayang ipagtanggol ni Kristo. Ang kaligtasan ay galing sa Kanya at siya ang nagbigay sa atin ng secured na kaligtasan galing sa Panginoon. Meron tayong isang pananampalataya, meron tayong isang bautismo na tayo po'y binautismo ng ating lumang pagkatao ay nailibing at sa ating pagbangon meron tayong bagong pagkatao kaya tayo lumalakad sa bagong buhay na galing kay Kristo. At panghuli, meron tayong iisang Diyos na may likha ng lahat ng bagay, na may-ari ng langit at ang lupa, na siyang nagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan sa pamagitan ng kanyang pag-ibig. Minahal niya tayo kahit hindi tayo kaibig-ibig. Gayon na lamang po yung pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan. Ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanya sumampalataya hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sino sa inyo ang sumampalataya? May buhay kang walang hanggan. Wala nang hatol pa sa iyo, kundi buhay na walang hanggan ang gagaling sa kanya. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po'y manalangin, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Holy Spirit. Salamat po, Banal na Espiritu, na ikaw ay nasa bawat isa sa amin. Salamat po't nagkakaisa kami. Nagkakaisa kami sa isang paniniwala na merong Kristo na aming Panginoon na sarili tagapagligtas. Meron kaming Kristo na siyang nagbayad ng aming mga kasalanan. Naniniwala po kami sa kanyang natapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Naniniwala po kami sa lahat ng kanyang mga pangako na kami pinagpala mo at pinabura ng Diyos. At higit pa rito, marami pang pangako na amin pong pinanghahawakan sapagkat sabi mo, lahat ng pangako mo ay yes and amen. Salamat po sapagkat iisang Panginoon, iisang pananampalataya, meron kaming iisang bautismo na ikaw ang nagbigay sa amin ng panibagong buhay, isang bagong buhay na galing sa iyo. Ang aming pong lumang pagkatao ay patay na at wala ng kapangyarihan ito sa amin. Dinideklara po namin, kami po'y malaya na sa kasalanan. Kami, Panginoon, ay binigyan mo ng bagong pagkatao na nanggagaling sa iyo. At hinahayaan po namin na ang bagong pagkataong ito ang siyang kumilos at gumawa at gumalaw sa buhay po namin araw-araw ng aming buhay. Ibinapasa ilalim namin ang aming buhay sa iyong kapangyarihan. Salamat po, Diyos, sapagkat makapangyarihan ka. Na dahil sa iyong pag-ibig at pagmamahal, gumawa ka ng paraan upang ang bawat isa ay makaabot sa inyo. Na hinayaan mo na iyong anak na si Jesucristo ay mamatay sa krus ng Kalbaryo kahit nung panahon kami makasalanan pa. Salamat po, kami po'y pinatawad mo, kami po'y pinapaging banal mo, kami po'y matuwid na sa iyong harapan at salamat sapagkat kami po ay sinasamahan mo, sasamahan mo magpakailanman. Maraming salamat. Sa iyo po ang aming papuri, sa iyo po ang aming pagdakila, paglulad sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. The big idea, we are one in spirit. Hallelujah. Sige po, tinatawagan ko na po ang sa breaking of bread, si Brother. Magandang umaga po sa inyong lahat. Oras po ng pagpuputol-putol ng tinapay. Bago po tayo magpatuloy, ay pakinggan natin ang sinasabi sa banal na kasulatan. Sa unang Korinto 15, chapter 15, ay sinasabi ron, ang unang tao ay tagalupa at ukol sa lupa. Ang ikalawang tao ay tagalangit. So, ibig po sabihin, tayo ay mayroong dalawang pagkatao.
Una, yung ating pagkatao na tagalupa. Yun po yung pagkatao natin na kay Adan. Yun yung ating pagkatao na nasa ilalim ng kapangyarihan ng dyablo. Yun yung ating pagkatao na alipin ng kasalanan at spiritually dead. Yun po ang ating unang pagkatao. At bago po tayo magkaroon ng pagkataong panlangit, ay kinakailangan munang mawala yung ating unang pagkatao. Paano po ginawa ni Kristo yon? Hindi natin pwedeng basta na lang iwawaglit yung ating unang pagkatao. Kinakailangan ang Diyos ang gagawa noon. At ito po ang ginawa ni Kristo. Nang si Kristo po ay mamatay para bayaran ang lahat ng ating mga kasalanan, ay inilakip niya tayo sa kanyang kamatayan. Ano po? So, nilakip niya tayo sa kanyang kamatayan upang yung unang pagkatao natin ay magiba. Ano po? Malibing na kasama niya. Ano po? At nang si Kristo po ay mabuhay, nabuhay tayo bilang mga bagong nilalang. Wala na yung dati. Sabi nga sa 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. Behold, the old is gone, the new has come. So, ganun po, yun po ang ginawa ng Panginoon para makamta natin yung pagkataong tagalangit. Ano po? Doon tayo po ay maging new creation, naging tagalangit na po tayo. Tuloy po natin. Hawakan po natin ang tinapay. Ang Panginoong Yesus ng gabing siya ipagkanulo ay dumatpot ng tinapay at nang siya makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito ang aking katawan na pinagputol-putol nang dahil sa inyo, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin kanin ang tinapay. Gayon din naman, hinawakan niya ang sarong pagkatapos ng makahapon na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po nating inumin ang laman ng sarong. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos ang manaming banal na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, salamat po sa plano ng kaligtasan na inyong isinakatuparan. Nailis mo kami sa kadiliman at nailipat mo kami sa iyong kagilagilalas na kaliwanagan. Panginoong Hesus, salamat po sa banal na dugo mo na dumaloy doon sa bundok ng Kalbaryo. Nilinis mo kami sa lahat ng aming mga kasalanan. Binigyan mo kami ng buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ng mga sugat at latay na tinagon, na tinamo ng iyong mahal na katawan, kami ay nagsigaling sa aming mga karamdaman. Banal na Espiritu, salamat po na ikaw ay tumatahan sa amin magpakailanman. Ikaw ang tatak ng aming katubusan. Ikaw ang aming mga aliw, ang aming guro. Pinapatnubayan mo kami sa buong katotohanan. Dakilang Diyos, sa iyo po ang aming pagpupuri, pagdakila sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Good morning pa rin po. It's the grace of giving. Hallelujah. Diba? Masarap po yung nagbibigay. Ito yung panahon ng biyaya ng Panginoon sa atin. Grace po yun yung pagbibigay natin. Grace talaga. At salamat sa Panginoon
And let us also rejoice sa pagbibigay natin. Masarap ang nagbibigay ng kasama yung puso, di ba? Pag nagmamahal ka, masarap kasama yung puso, di ba, mga kapatid? Sino nga ba ang hindi nagmamahal? Walang kumibo. Lahat tayo nagmamahal dahil sa Panginoon. Natuto tayong magmahal dahil sa Panginoon. Even sa pagbibigay natin, natuto tayong magbigay. Kaya salamat sa Panginoon. At anuman ang pangangailangan natin, ibibigay ng Diyos. Sabi yung pangako yun ng Diyos eh. Magbibigay ang Diyos, siya mismo ang magbibigay ng pangangailangan natin. Anuman yung pangangailangan, araw-araw na pangangailangan, ibibigay ng Diyos. Sabi ng salita, at buhat sa hindi maubos na kayamanan. Grabe no, kayamanan na hindi nauubos. Kahit sigurong bangko o mga mayayaman, nauubos ang yaman, 'di ba? Pero sabi ng Diyos natin na makapangyarihan sa pangalan ng ating Panginoon, hindi nauubos. Kaya kapatid, huwag kang mag-alala. Meron para sa iyo ngayon. Ngayon pa lang meron na. Meron. Naniniwala ako sa pangalan ng Panginoon. Lahat ng pangangailangan natin, ibibigay ng Lord ngayon. Amen. So sabi rito, ulitin ko po, at buhat sa kanyang mayaman na hindi nauubos, ibibigay niya ang lahat ng inyong pangangailangan dahil sa Panginoong Jesus. Ano man yon kapatid, walang imposible sa Diyos, basta maniwala lang tayo. Mga kapatid, even yung pagbibigay natin, minsan nag-iisip ka, paano kaya ako makakapagbigay? Kasi kulang yung pera ko. Actually, meron ka talaga palagi. Lalo na sa naniniwala sa Panginoong Jesus, meron palagi. Meron yan. Kasi hindi nauubos ang kayamanan ng Diyos sa pangalan ng Panginoong Jesus. Naalala ko po, may kakwento lang ako sa inyo sandali. One time, na kailangan ko actually, maliit lang naman eh. Sabi ko, bibili lang ako ng bago kong unan. Pero ang pwede palang humiling sa Diyos talaga. Sabi ko, Lord, gusto ko magandang unan. Yung masarap higian. Sabi ko, paano kaya? Tapos naghanap ako. Sabi ko, ay, ang mahal ng gusto ko. Sabi ko, sige lang. Sabi kong ganyan. One time, may nag-offer sa akin na, kamag-anak lang naman. Sabi niya, sige, sumama ka. Mamimili kami. Sabi gano'n. Sabi ko, binigyan kami ng presyo kung magkano bibilhin. Sabi niya, ito lang ha, tag 8,000 kayo, 6,000 kayo. Malaki yun sa akin. Tapos, pero mahal pa rin yung una na gusto ko. Kasi sabi ko, hamon na. Tapos bumalik yung asawa, sabi niya, sige, ate, bumili ka na kung anong gusto mo. Tapos yung amount pala na binili ko, ay, napakamahal sa akin yung mahal. Alam niyo po, yung presyo ng unan ay 1,800 ang isa. So, dalawa binili ko pa. Alam niyo ba kung magkano lahat ang binili ko? Siya ang namili sa akin actually. 40,000 lahat ang pinabili niya para sa akin. Di ba? Walang imposible sa Diyos. Naniwala lang kasi ako. Naniwala lang ako, kapatid. Wala namang panggagalingan nung 40,000 na yun eh. Pero naniwala ako sa Diyos. At tuwan-tuwa ako sa unan ko. Mga kapatid, maliit na bagay, pwede palang hingin sa Diyos. Pwede hingin sa Diyos. Mga kapatid, pwede talaga. Dahil buhay ang Diyos natin eh. Buhay ang ating Panginoon.
Kaya walang imposible sa pangangailangan. Pwede talagang pag-uwi, meron ka ng bagong pangangailangan na makukuha na mo dahil sa gagawin ng Diyos. Even the Lord Himself will give miracles lagi. Even today. Naniniwala ako. Kahapon, madaling araw pa lang, ganun ako nanalangin. Nagdeklara ako sa buong isa sa bawat sa atin. Sa pangalan mo, Panginoong Jesus, lahat ng pangangailangan ng kapatid, mga kapatiran, ano man yon, in plenty or in want, lahat, Lord, ibigay mo sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Let it be sa pangalan ng Panginoong Jesus. Yun pong pangangailangan na yan, mangyayari na. Lord, thank you dahil naniniwala kami sa yung tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Naniniwala kami, Panginoon, sa pwede mong gawin, even the needs that we need. Lord, salamat. It is done according to your name, Lord Jesus. Amen and amen. Announcement po bago tayo magtapos ng gawain. Ang COG po ay sa Friday, katulad ng sinabi ni Pastor, is June 14, alas 7. Dito po uli sa church natin, sa ating bulwagan. Ang gawain po sa Polo ay sa Wednesday, June 12. So, to be announced po yung oras kung 10 o'clock. 10 o'clock po ng umaga. So, kung doon po pupunta sa Polo, Valenzuela. So, yun po yung mga announcement natin muna ngayong June. Definitely po, ang June po ay maluwag para sa amin, sa akin. Pero sa iba is, marami po tayong mga gawain pa. So, sa susunod po, yung mga, sa COG po ay pagpapatuloy po natin every 2 weeks. Tama po ba? Every 2 weeks po yun. So, si Ma'am Pren po ang messenger natin sa COG. So, inaasahan po na ang lahat ay makadalo sa gawain dahil malaking pagpapala po ang inilalaan ng Diyos para sa atin sa mga salita niya na ipibigay niya sa atin at pangunawa tungkol doon sa biyaya na libreng ipinagkaloob po sa ating lahat. So, inaasahan po natin na ang mga kasama natin ay makita natin sa COG. Amen po ba? Kahit po ba gabi? Sabihin niyo sa akin, Pastora, gabi na may gabi po, may sasakyan naman. Tama po ba? Pero po, kung maluwag lang, naiintindihan po namin yung inyong mga sitwasyon at hindi naman po mapupunta sa impyerno pag hindi umaten. Naiintindihan po natin yan. Pero ini-encourage po ang lahat na dumalo sa gawain. Okay po. So marami pong salamat at tayo po ay magko-closing prayer. Brother Johnny. Amen. Thank you, Lord. Salamat sa salita na aming nahayag ngayon. Sa mga ginamit mo, sa aming pastor, sa ministry, sa worship team, patuloy tayong magpuri
tayo dumakot sa huling panalangin. Amang banal, sa iyo po namin binabalik ang lahat ng papuri at pasalamat sa araw na ito. Aming Ama, salamat dahil binigyan mo kami ng iyong bugtong na anak sa sanlibutan na ito. Ang sino man sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamag, bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat po sa iyong tinapos na gawa ni Kristo na aming Panginoon. Kami ay naligtas at nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat po sa araw na ito. Patuloy kami magpupuri at magpapasalamat. Salamat, Panginoon, sa mga salita mo. Maging sa aming paghiwalay-hiwalay, Panginoon, dala namin ang iyong pag-iingat sa bawat isa sa mga anak mo, Panginoon. Hayaan mo kami ay ligtas na makarating sa aming pansamantalang tirahan. Panginoon, ikaw po ang aming itataas, walang iba kundi ikaw, Panginoon. Salamat po muli. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. The expression of God's love, the grace of God, the Word of God revealed to us. Jesus, God's holiness displayed, now glorified, now justified, this kingdom come, and this kingdom will long away, and His glory shall know no bounds, for the majesty and power of this kingdom's King has come, and this kingdom's reign, and this kingdom's rule, and this kingdom's power and authority. Jesus, God's righteousness revealed, and this kingdom will roll away, and its glory shall know no bounds, for the majesty and power of this kingdom's King has come, and this kingdom's reign, and this kingdom's rule, and this kingdom's power and authority. Jesus, God's righteousness revealed. Jesus, God's righteousness revealed. Hallelujah! Thank you, Lord. Salamat po. We are blessed and highly favored. The favor of the Lord surrounds us as with a shield. Hallelujah. Salamat po sa lahat ng blessing, Lord. Babay na po.